Magandang araw, magandang gabi, mga kababayan. Kahit saan man sulok kayo ng mundo naroon. Pag-ibig at kapayapaan ng Panginoon Diyos ang sumating lahat. Ngayon po ang isi-share ko sa inyo o ang ibabahagi ko sa inyo ay ang paksang kaligtasan. Saan po ba tayo ililigtas ng Panginoon? Alam po natin na tayo ay maliligtas at meron tayong kaligtasan. Ang unang tanong po ay saan tayo ililigtas ng Panginoon? Basahin po natin sa banal na kasulatan. Nakasulat po sa Mateo 1:21. At siya'y mga anak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat iniligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang una pong ililigtas sa atin o magkakaroon po tayo ng kaligtasan ay sa kasalanan. Yun po ang una. Alam po natin na ang lahat ng tao ay nagkasala basta ang tao ay may matinong pag-iisip at gusto ang pag-iisip. Lahat po ay nagkasala. Sinabi rin po yan sa banal na kasulatan na nakasulat sa Hebreo 3:23. So ang una po tayong ililigtas sa ating mga kasalanan. At ang pangalawa po, kung saan tayo magkakaroon ng kaligtasan, ay mababasa natin din sa banal na kasulatan. Ito po ang unang Tesalonica 4:17. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito, isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Tayo pong nabubuhay ay hindi na tayo makakaranas ng kamatayan pagparito o pagbalik ng Panginoong Jesucristo. Hindi na rin ang madadatnang buhay, pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ay hindi na makakaranas din ng kamatayang pisikal o kamatayang panlaman. Yun po ang pangalawang kaligtasan na matatanggap natin o makakamit natin sa ating buhay. Ang pangatlong kaligtasan po na matatanggap natin sa Panginoon ay nakasulat po sa Apokalipsis 2:11. Itatad ko po para makita po nyo ang sinasabi ng Apokalipsis 2:11. Ayan po ang nakasulat. Basahin po natin. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. So maliligtas din po tayo o magkakaroon po din tayo ng kaligtasan sa pangalawang kamatayan. Pag nagtagumpay po tayo, hindi na tayo parurusahan ng ikalawang kamatayan. Ito pong ikalawang kamatayan nito ay kamatayang espiritual po. Yung unang kamatayan po ay kamatayang panglaman, katawan, physical. Ito po ay kamatayang espiritual. Ang sinasabi sa banal na kasulatan. So, sa tatlong bagay po tayo liligtas ng Panginoon pagka tayo ay magtagumpay. Una po, ililigtas tayo sa kasalanan. Pangalawa ay ililigtas tayo sa kamatayang pisikal, tawang panlaman. Pangatlo po ay ililigtas po tayo sa ikalawang kamatayan, kamatayang espiritual. Ngayon po, meron pong tanong na isa pa. Pangalawang tanong. Ang pangalawang tanong po ay, paano tayo maliligtas?
Paano maliligtas ang mga tao sa kapahamakan o sa mga kamatayan na 'to, sa kasalanan, sa kamatayang pang-pisikal at sa kamatayang pang-espirituwal, may ikalawang kamatayan. Basahin po natin sa Mateo 4:17. Mateo 4:17 po. Mateo 4:17. Malabo ng mata ko po, eh. Ayan po, Mateo 4:17. Ang sabi po ng talata, mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, "Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Ito po, pinapangaral po nung panahon ng Panginoon Jesucristo ng mga ngaral siya, ang sinasabi mangagsisi. Mangagsisi po sa kasalanan. Para tayo maligtas sa kasalanan, mangagsisi tayo sa ating kasalanan. Isa kung ano yan, na magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Ano pa po ang pangalawang gagawin natin para tayo ay maligtas o magkaroon ng kaligtasan? Yan po ay nakasulat sa 1:3-3 hanggang 5. 1:3-3 hanggang 5. 1, 3, 3 hanggang 5 po. 1, 3, 1, 1, 3, 3. Ayan po. 1:3-3. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos." Sabi po ng Panginoon Kristo, kailangan pong ang tao ay ipanganak na muli. Pag hindi pinanganak na muli, ay hindi siya paliligtas o hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Binanggit ko po ang 1:3-3 hanggang 5. So, basahin po natin ang 4. Ganito po ang ating mababasa. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, "Paanong maipanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipinanganak?" Ito pong si Nicodemo ay isang guro sa Hudyo, ng mga Hudyo. Pinuntahan po niya ang Panginoon Jesucristo at siya nagtanong. Yun nga po ang tinanong niya, kung paano makakarating sa kaharian ng langit ang isang tao. Kaya nasabi po ng Panginoon Jesucristo na kailangan ipanganak na muli. Kaya nagtanong naman si Nicodemo, nagtaka siya, paano ipanganak na muli ang isang tao? Matanda na, malaki na. Papasok pa ba siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Hindi po naintindihan ni Nicodemo, kaya pinaliwanag po ng Panginoon Jesucristo. Ito po ang paliwanag niya sa talatang 5. Sumagot si Jesus, "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos." So para po makapasok pala sa kaharian ng Diyos, kailangan ay ipanganak tayong ng tubig at ng Espiritu. Yan po, mga kapatid, kailangan ipanganak tayo ng tubig at Espiritu. Yun po ang pangalawang dapat natin gawin, maipanganak tayo sa tubig at Espiritu. Una, magsisi tayo ng mga kasalanan, maipanganak tayo sa tubig at Espiritu. At ang pangatlo po ay makikita sa 1:3-16. 1:3-16. Sabi po sa 1:3-16,
sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kailangan po natin sumampalataya sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Kristo. Kailangan po natin sumampalataya para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi rin po ng Panginoong Kristo na huwag maglimihanan ng bawat isa sa atin. Magsasampalataya sa Ama, magsasampalataya rin sa Kanya. Sa akin, sabi niya, nasa 1:14 po yun. Basahin po natin mga kapatid. Tatype ko po sa para malaman natin. Makita natin, 1:14, talatang 1 hanggang sa mga sumusunod. Ayan po. Sabi po dyan, kailangan po natin talaga manampalataya o pananampalataya. Sabi po ng Panginoong Kristo dito, huwag magulimihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Yung pong akin ay ang Panginoong Kristo. Yung po kailangan natin magsisampalataya. Sa susunod na talata po ay mababasa natin na ganito, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko na sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaganda ko na kayo ng dakong kalalagyan. Maraming tahanan doon sa bahay ng ama. At kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumoon. Yun po ang napag-aralan natin kanina sa unang Tesalonica 4:17 na sabi niya, muling paririto ako. Na doon naman po ay magkakaroon tayo ng kaligtasan sa physical kung maratnan tayong buhay ng Panginoong Kristo. Kaya lang po, kailangan natin manampalataya, kailangan natin magsisi, at kailangan natin magbago. Kailangan natin ipanganak tayo sa tubig at espiritu. Ang tubig po ay ang ibig sabihin po ng ipanganak tayo muli sa tubig at espiritu, mabautismo po tayo sa tubig. Bautismo ng tubig at bautismo po ng espiritu. Espiritu Santo. At pagkatapos po noon, kailangan po natin magbago ng ating mga pag-uugali, mga gawain. Yan po ay nakasulat po sa 2 Korinto 5:17. Tingnan po natin, 2 Korinto 5:17. 2 Korinto 5 at talatang 17. Ayan po, 17. 7 lang po pala yan. Pasensya na po. Nawala ng uno. Ayan po. Sabi po diyan, kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo sa bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. So, kaya po kailangan natin manampalataya kay Kristo, manampalataya sa Diyos. Kaya po sinasabi dito ni Pablo na nakay Kristo. Ibig sabihin po nun, tayo ay nakay Kristo. Sumasampalataya tayo sa ating Panginoon Kristo. At ang Panginoon Kristo ay nasa atin. Yan po ay mababasa natin sa Apocalypse 3:20. Apocalypse 3:20. Apocalypse 3:20. Ayan. Sabi ng Panginoon Kristo, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Yan po. Kaya po nasabi ni Pablo na kay Kristo. Kasi po, pag pinapasok po natin sa ating puso ang Panginoong Kristo, kasama po natin sa Panginoong Kristo. Tayo ay kay Kristo.
ang Panginoong Kristo na po ang mag-aahari sa ating buhay at ang gusto ng Panginoong Kristo ang ating gagawin. Kasi po ang mga gusto ng Panginoong Kristo, ang utos ng Panginoong Kristo ay galing sa utos ng Ama. Siya ay sinugo ng Ama. At ang utos ng Ama at sinabi ng Ama ang kanyang ginagawa. At yan din po naman ang dapat natin gawin para tayo ay maligtas. So, kung summary ko po, tayo ay magkakaroon ng kaligtasan sa kasalanan. Tayo ay magkakaroon ng kaligtasan sa katawang pisikal kung loloobin ng Diyos. At tayo magkakaroon ng kaligtasan sa kamatayang espiritual. Kung tayo ay sumasampalataya sa Diyos, Ama, sa Panginoong Kristo, at tayo ay magsisi ng ating mga kasalanan, at siya ay ating papapasukin sa ating puso, o tatanggapin natin siya, buksan natin ang pintuan ng ating puso, dahil tumutok sa ating puso, buksan natin ang pintuan ng ating puso at papasukin natin siya para siya makapasok at kasama natin siya sa ating katauhan, sa ating katawan, tayong ang Kristo at tayo ay magkasama. Kaya po tayo pagka gano'n ay nakay Kristo na po tayo. Natasunod po noon ay tayo ay magbago. Yung dating mga ugali nating masasama ay alisin na po natin. At sundin na po natin ang mga utos ng Panginoong Kristo. Yung paglalasing, huwag maglalasing, huwag maninigarilyo, huwag magsusugal, huwag mangalunya, huwag makikipit sa lalaki, huwag ang babae, huwag makikipit sa babae, huwag magsinungaling, huwag sumamba sa Diyos-Diyosan. Mababasa po natin yun sa mga iba't ibang talata sa Biblia. Magtatagal po na tayo kung yun po ay ipapakita ko lahat dito sa monitor ng screen ito. Pero meron po ako sa yung ipapakita na isa pong talata na tayo ay dapat maligtas sa kalawang kamatayan. Yung po mga masamang yun ay dapat nating alisin. Nasa Apocalypse 21:8 po. 21, talatang 8. Ayan po. Ito po ang alisin natin, yung mga duwag, sa mga hindi mananampalataya. Kailangan, huwag tayong duwag. Kailangan magpakalalaki tayo sa pananampalataya. Oh. Dapat mananampalataya tayo. At huwag tayong maging kasuklam-suklam. Huwag tayong mamamatay tao. Huwag tayong mapakyapid. Huwag tayong manggagaway. Huwag tayong mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag tayong mga sinungaling. Sapagkat kapag ganun po, ay maliligtas tayo. Pero kung ginagawa po natin lahat ito, ay sabi po, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagliningas sa apoy at asupre na sang ikalawang kamatayan. Kaya ito po ang mga ugaling ito o gawain ito na nakasulat sa Apocalypse 21, alisin po natin, huwag natin pong gawin. Sundin na po natin ang sinabi ng Panginoon Kristo ang mga utos niya. Ang mga utos po ng Panginoon Kristo, yung ibigin mo ang Panginoon Diyos mo ng buong puso mo, ibigin ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. Tapos ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng sarili, ibigin mo ang iyong kapatid sa pananampalataya, ibigin mo ang iyong kaaway. Yan po ang utos ng ating Panginoon Kristo. Marami pa pong utos ng ating Panginoon Kristo, pero hindi ko po matatalakay ngayong araw na ito o gabi man sa inyo sapagkat pahaba na po masyado ang oras. Sa susunod na lang po mga kababayan, magandang araw po at magandang gabi sa inyong lahat kahit saan man kayong dako ng mundo naroroon. Salamat po. Bye-bye na po.